Guys, good morning and good morning po sa ating mga viewers, no? Sa mga nag-aabang sa ating mga upload at siyempre sa ating mga subscribers. Maraming salamat sa inyo guys, no? Sa pagsuporta nyo po sa ating mga reaction video. So kahapon po, no, gumawa tayo ng reaction patungkol dito sa hiwalayang Rowell and Rachel. At siyempre isa din tayo guys, no, sa mga nagtatanong bakit, ano kaya ang dahilan. At wala man tayo talagang alam guys na dahilan. Pero sa ngayon, lumalaon, ang araw ay lumilipas. May mga ilan na tayong napapanood guys na may mga dahilan talaga ang hiwalayang Rowell and Rachel. Nakakalungkot lang talaga ako. Like kung sinasabi, nakakalungkot lang dahil hindi naman talaga natin inisip na maghiwalay sila dahil alam natin yung simula ng kanilang samahan na napakatibay at ang dami talaga nagmamahal sa kanila. At dito na nga, no, yung iba umaasa pa na prank lang, pero ito nagsalita na nga si Tatay Rizan at si Tatay Donat. So kumpirmado na talaga na totoo, no, hindi na po ito prank. Even si Kuya Bal mukhang kumbinsido na rin na mukhang hiwalay na talaga ang Rochelle. So dito, no, sa ating mga kababayan, nako, nagsilabasan na po guys, no, sa mga comment section. Nagsilabasan na ang mga nagsasabi na talagang may third party po. No, may third party namumuo dito po sa hiwalayang Rowell at Rachel. No? Nakakalungkot lang. Talagang mukhang kung ito'y totoo, ang ating nababasa ng mga komento, mukhang hindi talaga isa sa kanila guys ang bumigay. Isa sa kanila ang hindi nagiging matatag. Di po ba? Mahirap din po, no, sa para sa akin guys, mahirap din po itong long distance relationship. Kahit sabihin natin na ngayon uso na ang cellphone, madali namang tawagan, madaling kontakin, iba pa rin talaga guys ang kasama mo siya eh. Iba pa rin talaga na magkalapit kayo kasi anytime pwede kayo mag-usap personal, anytime pwede kang sunduin. Ang LDR relationship, ang malayong ugnayan, kahit sabihin natin high-tech na ang panahon, may kulang pa rin eh sa obserbasyon ko kasi kahit sabihin natin high-tech na, makikita ba mo ba personal yung tao? Masusundo ka ba sa school? Mahatid ka ba sa school? Unlike dati kasi guys na dito si Dudong sa Dait, talagang anytime pwede siyang puntahan ni Dudong sa eskwelahan, pwede silang kumain, pwede silang lumabas, di po ba? Marami pong pagkakaiba, no, malaki ang pagkakaiba sa kung nandito si Rowell sa Dait at nandoon si Rowell sa Davao. Siyempre hindi na po talaga ni Rachel basta-basta makakausap ng malapitan, di po ba? So dito guys, no, ako nagtataka ako, inaalam ko anong tunay dahilan. Sa ngayon may mga lumalabas na impormasyon, no? Kasi maraming nagbibintang, si Daddy Donat daw ay isa sa mga dahilan. Si Daddy Donat daw ay hindi sang-ayon, si Daddy Donat daw ay kontrabida. Pero yung ibang comment naman guys, may nag-reaction na nga, may nag-reaction niya. Sa ngayon si Sangkay, si Mambupil na may dahilan, may third party. Ito nga ang isang doktor daw, no? So dyan po sa ating thumbnail guys, makikita nyo po dyan may isa pong viewers dyan na naalala daw niya. Ayan po ang kanyang comment na may nagbigay daw yata ng bulaklak, no, at kay Rachel na isang doktor na taga US. Pero guys, ito lahat ng ito, puro lang ito spekulasyon, puro lang ito haka-haka na wala namang solid na ebidensya. Pero kung titingnan natin, mahirap paniwalaan itong ganitong natin. Mas mainam pa rin talaga na si Rachel ang magsalita, si Rowell Malalag ang magsalita kung ano talaga ang dahilan. Kasi hanggat ganito ang gagawin nila na
mananahimik sila pero hindi nila ilabas ang katotohanan, mahirap, no? Sabi nga mas malaya ka kung sasabihin mo ang totoo, no? Mas malaya ka kung magiging honest ka sa sarili mo, kasi kung mananatili guys na ganito pa rin ang gagawin, no, na mananahimik sila at walang magsasalita, nako, mahirap po yan. At sa bandang huli sasabihin ka pa nga sinungaling kasi ganito ganun. So para sa akin, kung ano talaga ang totoo, sasabihin na lang. Kung hindi ba talaga sila nagkakasundo or mayroong third party, di po ba, no? Kasi si Ruel Umalalag, maintindihan mo rin, busy si Ruel, no? Busy si Ruel. Hindi rin natin alam kung ano talaga ang dahilan. Si Rachel busy rin sa pag-aaral, di po ba? So hindi sila guys nakakakuha ng tamang oras siguro, no? Yung iba sasabihin madali namang kumustahin, madali namang alamin, pero iba pa rin para sa akin ang sana, no? Nandito na sila. Pero siguro ganun talaga guys, no? Ang buhay. Kasabi ko nga sa inyo, may mga alam ako, may kilala ako, may mga kaibigan ako na 14 years, no? 15 years, katagal ang kanilang relasyon. After ng relasyon na yan, nauwi lang sa wala. Hindi nagtagal, no? Talagang walang nangyari. So dito guys ngayon, no, sa hiwalayang Ruel at Rachel, no, isa sa mga dinadahilan ngayon, dalawa na, si Daddy Donut, no, at saka yung ituang doktor na may nagbibigay daw kay Rachel, no, ng bulaklak at cake noong nakaraang taon. At mahirap din, no? Sa panahon ngayon talagang wala pa talaga lahat tayo blanco, lahat tayo umaasa lang din, no? Pero itong mga comment ng ibang mga viewers, hindi natin pwedeng paniwalaan yan kasi balaan mo, baka gawa-gawa lang din nila yan. Makapagbigay lang talaga ng linaw dito guys, ang dalawang ito, si Ruel at saka si Rachel. Even si Tatay Rizan, wala din namang alam yan. Si Daddy Donut, baka sa tingin ko wala ring alam yan, baka napagbintangan lang din yan. Pero ang isa sa mga sisiguraduhin natin guys, no, na itong dalawang ito may something talaga na nangyayari na hindi sila nagkakasundo, no? Hindi rin natin alam, no? Ayaw lang din talaga nilang ibunyag, pero mananatiling lihim itong kanilang paghihiwalay. Pero sa tingin ko baka may pag-isip-isip din ni Rachel na sabihin ang totoo. Sa ngayon, no, ayan, nakakaranas si Rachel ng pambabas ng husto. Si Ruel ganun din, no? Kasi may kanya-kanya silang supporters, may kanya-kanya silang tagahanga. Siyempre yung iba nasasaktan din, no? Lalo na yung grabe ang tiwala, grabe ang belief sa kanila at sinuportahan sila ng husto. Sana si Ruel Umalalag, no? Suportahan natin guys ang kanyang ginagawa, pagtulong. Si Rachel naman, no, nag-aaral pa din. Sa ngayon, mahirap dahil sila ang ngayon ang pinakamainit na issue, no? Hiwalayang Ruel at Rachel. At maalala ko noon guys, may mga baser din noon. Nagsisimula pa lang sila, binaba sila na hindi na yan magtatagal, maghiwalay din yan. So naku, mukhang nagkakatotoo itong mga wishes ng mga baser nila noon pa man na maghihiwalay din daw yan kasi mga bata pa. So ganun po ang nangyayari sa isang relasyon kasi. Minsan nagkakaroon talaga ng hindi pagkakaunawaan kung mahina ang isa't isa, mahina ang pangunawa, lalo na kung ang isa lahat malalayo, tapos nagkakapikunan, nagkakasamaan ng loob, umiiral ang pride. Ano din nangyayaring ganyan na magkukulop na lang, maghiwalay na lang. Lalo pa kung
Ang isa doon sa mga yun, mayroong third party, mas madali Madali baga maghamunan ng kulop, madali maghamunan ng signing off. Kasi nga, mayroong involved na third party. Yun nga lamang, sayang yung ilang taon ninyong binuo, tapos may mga tao ding umasa. So siguro, ito, no, legit naman na talaga, no, nahiwalay na talaga sila. Sa mga viewers natin, no, siguro sa susunod, no, makakapurutan natin ng aral itong hiwalayang Rachel and Ruel. Ano ba ang maidulot sa atin ito? Huwag tayo masyadong panatiko, huwag po natin masyadong turuan sila o pangunahan sila na sila na talaga ang magkatuluyan, sila na talagang makasal. Kasi sa bandang huli guys, wala sa bandang huli, pagsisihan natin, magsisisi tayo. Hindi pala sila nagkakatuluyan. At tayo rin ang mga viewers, tayo mga supporters, may stress, ma-disappoint tayo. So yun lamang po guys ang ating maising reaction, no? Sana mai-like ninyo, mai-share. Third party na po ngayon ang laman ng usapan, laman ng dahilan, no? Third party na po ang dahilan ng hiwalayang Ruel at Rachel sa mga oras na ito guys. So abangan pa po natin ang iba pa pong mga development, no? At unti-unti na pong nagsilabasan, no, ang mga hinala, espekulasyon ng mga viewers po. Salamat po at isang mapagpalang araw sa ating lahat.